So, what is up mga kamods? Ako pala si Mong ng ModChiWorks. Ngayon, ang pag-uusapan natin o ang aking project dito, as you can see dito sa aking likuran, ay ang aking Mio Sporty 4-valve setup gamit ang stock pipe. Ngayon, naibiyahe naman na natin to paulit-ulit at napatunayan natin na pwede pala ibiyahe ang kargadong makina. Ngayon, ano naman sunod na conversion o gagawin nating project dito sa Mio Sporty? Ang naisipan kong project na gawin dito ay yung matagal ko nang gustong gawin. Ang gagawin natin ay ang conversion ng carburetor into fuel-injected engine. Paano ba ginagawa yon? As far as I know, may nabibiling conversion kit na ang brand is API. Worthing 12,000 to 15,000 po ang presyo nun. Convert niya yung mismong harness, ikakabit lang sa harness na stock ng harness ng Mio Sporty at idadagdag yung harness na bibilin na brand na API. Ang project na gagawin ko ay bibili tayo ng base bike donor parts gamit ang MSI 115. Okay, ang MSI 115 is, as far as I know, sa pagkakaalam ko, ay stand to directed kung mali po yung aking nalalaman, pero ang pagkakaalam ko, ang Mio Sol I-115 ay first fuel-injected scooter ng Yamaha Philippines. And as far as I know, sa dami ng ginawa kong Mio Sol I-115 ay may pagkakahalin tulad sila ng makina ng Mio Sporty. Pero hindi yung mismong makina ang ipapalit natin, kundi kukunin natin mga ibang pyesa. Ang mga kailangan natin dito ay yung harness, yung tank, dahil kailangan natin ng fuel pump. Pwede naman tayo bumili ng fuel pump, pero worthing po yun ng sabi natin libo rin. Pero kung makakabili tayo ng base bike natin na Mio Sol I-115, mas makakatipid tayo dahil halos pareho po sila dito sa Mio Sporty. Ang gagawin na lang natin ay ang pag-convert ng harness niya para maipasok natin sa Mio Sporty. Magpapalit tayo, syempre haba natin ibang wire para sa ilaw, sa switches, pero halos pareho sila dito sa Mio Sporty. Kailangan din natin ng kanyang magneto, pulsar. Tapos, ayun, bibili na lang tayo siguro ng throttle body na po pwede. Ang naisipan ko dito ang ikakabit ay ang throttle body ng Sniper 150. Tapos sa tank naman, either magpapagawa na lang tayo or ikakat natin yung existing tank ng Mio Sol I-115. Tapos ikakabit natin sa tank ng Mio Sporty para makuha lang natin yung placement ng mismong fuel pump niya. Or bili tayo ng fuel pump talaga. Ano ba yung kaibahan ng carburetor into fuel injected? At ano din ang kinaganda ng fuel injected versus the carburetor? As I can see, madami na pong mga tutorials siguro sa net kung paano ito convert. Or meron din mga video tutorials kung paano nila kinonvert. Pero ang gagawin natin dito is step by step at isa-isa natin gagawin, ipapakita kung paano natin ma-achieve ang project kong carburetor to fuel injected. Mochi! Chung! So yun mga kamads, ano bang kaibahan ng fuel injected at carb type? Okay, meron po ako ditong samples, carb saka throttle body. Okay, ang throttle body is pinapagana nito, nagpapagana dito ay ang ECU dahil may mga sensors. Tapos ang masabi natin dito sa carb naman is mechanical. Sa carb kasi is halo na po yung gasolina at yung hangin. Ayan. Pagkaangat natin to, mismong vacuum ang hihigop siya ng hangin dito sa velocity niya at papasok yung gasolina. Ang magdidikta dito kung anong revolution natin pagkaangat ng mismong throttle valve, and wala kasing needle, tinanggalan ko palang needle. Yun ba yung magdidikta sa mga vent nito, papasok yung mga gasolina. At sa throttle body naman is meron po tayong tinatawag na TPS at ISC. Ay ang throttle positioning sensor at ang ISC o idle speed control, meron din naman itong manual type. Okay. Ang nagdidikta po kasi rito is ang kanyang ECU. Anong kinaganda nila? Anong pinagkaiba nila? Meron silang pros and cons. Kung sa pag-aayos lang naman is pinaka-basic ang carb. Napakadaling ayusin ito. Pero ang cons kasi nito is naiiba. Ang tono depende sa atmospheric pressure.
Hindi katulad ng throttle body o fuel injected, may mga sensors po kasi ito. May auto sensor na kung madedetect niya na nagli-lean out ka, sasabihin nito, for example, tignan natin dito sa ADV, kung makikita natin. Basta nakakabit ito sa mismong pipe o sa may head. Ito yung magdidikta kung ilang percent ang papasok sa gasolina, ilang percent ang ipapasok ng ECU sa injector para pumasok yung gasolina sa mismong system ng makina. At kung sabihin natin umakyat tayo ng mas mataas na altitude, ang nangyari dyan, mag-a-adjust o auto-adjust po yan. Katulad nito. Ayan yung mga sensor. Yan po yung mga advantage at hindi mo na kailangan i-manual na ito. No? Kunwari, andito ka sa isang lugar na to, overgas ka, ngayon papalit ka ng jetting. Sa carb mo, papalit ka ng jetting, tapos kapag lean out ka naman, papalit ka ulit ng jetting para mag-reach ulit siya o makuha natin optimal na tonohan. ECU o fuel injected engine, mismong ECU na po yung magdidikta kung ilang percent ang ipapasok na gasolina para i-burn ito. Kaya mas matipid kumpara ang fuel injected sa carb type. Pero ang gagawin kasi natin dito, hindi siya bolt-on. Bibiliin tayo ng programmable ECU. Ayan, matutunan natin maayos ang AFR niya, fuel base niya, lahat yan is i-input natin sa ECU. Unang-una, ang mga kailangan natin dito, kung magko-convert tayo ng carb into FI is papalit din tayo ng manifold na meron ng abang 4 injector. Kasi kung titignan natin ito, 4 carb type lang yan. Ang injector type is meron po ritong butas, katulad nito sa sniper. Kailangan natin na may ganyan para sa kanyang injector. Tapos, bili din tayo ng throttle body. Throttle body ng Sniper 150. Kasi kung titignan natin sa may Sniper 150, ang kanilang ISC ay naiikot lang. Para ang gagawin natin dito is manual type para ma-adjust natin yung taas o baba ng idle. Ang meron lang matitira doon ay ang kanyang TPS o ang Total Positioning Sensor. Sa susunod na video na ito is ma-explain ko kahit papano kung anong bang purpose ng TPS para hindi mapasyadong mapahabang video. Kaya ang gagawin natin dito is meron po tayong per episode kung paano natin isa-isahin natin ang pagko-convert ng carb into FI. Season 1 of the build of carburetor to FI. Ito po yung magiging intro ng ating video at ang susunod dito ay ang episode 1. Ayos!